Papaalam ko lang po sa inyo, Mayora. Kayo po ang alkalde ng lungsod ng Maynila at bahagi din po kayo nung mga iniwan ni Isko na utang. Kasama rin po kayo dyan. Kayo po ang nag-aproba niyan dahil kayo po ang vice mayor, kayo po ang presiding officer ng council. Di ba? At yung mga pag-uutang na yan, yung sinasabi yung pagbebenta at pangungutang na iniwan ni Isko Moreno, hindi po naman magiging totoo yan. Hindi po magiging ganap na utang yan kung hindi natin pinayagan. Kasi ang nangyayaring ganyan, para ipaalam lang natin sa lahat ng mga Manileño, hindi po kayang umutang at magbenta ng mayor na siya lang po mag-isa at hindi niya kinukonsulta ang council. Pag-usapan natin itong mga lumabas na balita ngayon dito sa lungsod ng Maynila. Talagang mainit na po talaga ang laban ng Yorme at nila ko na rito. Sobra. Yung mga binitawang mga post at yung mga salita dito sa mga post ni Mayora na talagang sinisisi niya o talagang tinutukoy niya na itong si Isko Moreno. At lagi niyang sinasabi itong mga utang na iniwanan na napakalaking utang na iniwanan ni Isko Moreno sa kanya na hanggang ngayon binabayaran pa rin niya. Papaalam ko lang po sa inyo, Mayora. Kayo po ang alkalde ng lungsod ng Maynila at bahagi din po kayo nung mga iniwan ni Isko na utang. Kasama rin po kayo dyan. Kayo po ang nag-aproba niyan dahil kayo po ang vice mayor, kayo po ang presiding officer ng council. Di ba? At yung mga pag-uutang na yan, yung sinasabi yung pagbebenta at pangungutang na iniwan ni Isko Moreno, hindi po naman magiging totoo yan. Hindi po magiging ganap na utang yan kung hindi natin pinayagan. Kasi ang nangyayaring ganyan, para ipaalam lang natin sa lahat ng mga Manileño, hindi po kayang umutang at magbenta ng mayor na siya lang po mag-isa at hindi niya kinukonsulta ang council. Di ba? Pag nagsabi ang mayor na kailangan natin ng ganito, kailangan natin ng malaking pondo dahil may paggagamitan tayo, ayan po, ay dadaan sa council at pag-uusapan pa po yan. Pagbobotohan pa po ng council yan, saka po pupukpukin ng vice mayor yan o presiding officer bago maging ordinansa yan at bago pirmahan ng mayor. Di ba? Ipapaalam lang po natin, baka hindi po ninyo alam na mas malaki po ang kinalaman nyo dyan sa mga utang na yan. Dahil kayo po ang nag-aproba niyan. Huwag po natin isisi lahat kay Isko. At nakita nyo naman po, kayo pa mismo ang nagpatotoo sa mga pinaggamitan niyang utang na yan. Kayo pa mismo ang nagsabi na ang mga utang na yan talagang ginamit ng panahon ng pandemya. Napakalungkot kasi yung panahon ni Isko, talagang halos buong term niya ay pandemic. Hindi siya katulad ng term ninyo na open na. Sa kanya halos wala. Halos walang tao sa lansangan. Di ba kaya anong gagawin niya?
Di ba? Aasikasuhin niya yung mga naapektuhan ng pandemya. Di ba, biruin mo, sa lahat ng naging alkalde dito na sa buong Pilipinas, Maynila lang ang nakagawa ng ganyan. Na habang may pandemya, ay pinagagawa niya itong lungsod ng Maynila. Inaayos niya, pinapaganda niya, nire-ready niya na. Dahil sa pagbubukas at halimbawa pwede na lumabas ang mga Manileño, makikita nila na ibang Maynila na ang makikita nila. Totoo, nagkatotoo nung paglabas ng mga tao. Di ba, na-amaze yung mga tao. At nakita ang ganda ng Maynila. Kalsada pa lang, yung liwanag pa lang ng Maynila, yung mga fountain na pinagawa niya, yung mga eskwelahan na pinagawa niya, yung Manila. So, di ba, andyan lahat. Pinagawa siya. May nakita tayo. Bakit tila ngayon sinisisi natin? Noon kulang na lang sambahin natin eh. Di ba kasi yung nangyayari ngayon sa lungsod ng Maynila, masyado nang pinipersonal ng administrasyon itong Cisco. Masyado na nilang tinitira, gusto nila pabagsakin, gusto nila mawala ang kredibilidad nito ni Isko Moreno para hindi manalo ngayon darating na halalan. Pero mali po kayo dyan. Sa bawat paninira po ninyo, sa bawat sinasabi nyo po, bumabalik po lahat sa inyo. Dahil po magkasama kayo ni Isko noon at alam din po natin na maganda at magaling na mayor itong si Isko Moreno. Di ba? Sinabi nyo na yan. Di ba? Kasi kung hindi siya magaling, hindi kayo magkakaganyan. Di ba? Lalo na ngayon nalalapit na ang halalan, di ba? At nakikita natin, todo na. Todo na talaga. Nag-uumpisa na ang tunay na bakbakan. Pero si Isko nananatiling kalmado. Di ba? Pinababayaan lang kayo kahit na ibato ninyo dyan. Sinasabi nyo pa yung mga Manileño. Parang talagang tinatatak nyo sa utak ng mga Manileño, si Isko talagang may kasalanan eh. Di ba? Kasi unang-una, di ba? Si Isko Moreno, lalo-lalo na yung mga ibang paninira ng mga ilang mga Manileño dyan na hindi natin alam kung kanino nakadikit. Ito, sasabihin na natin, unang-una, ang binabato natin kay Isko, yung iniwan niya ang lungsod ng Maynila. Iniwan niya. As in, iniwan. Hindi po. Lawakan lang po natin ang pag-iisip natin. Iniwan ni Isko Moreno ang Maynila sa pinagkakatiwalaan niyang tao noon. Sa tao na akala niya na magtutuloy ng mga programa na ginawa niya dito sa lungsod ng Maynila. Di ba? Kaya nga sabi, lahat namamatay sa maling akala. Di ba? Kaya itong nangyari kay Isko na to, aral na po sa kanya to. Aral na sa kanya to. Dahil siyempre, ang gusto niya lalong mapaganda at lalong sumikat itong lungsod ng Maynila. Kaya siya ay tumakbo ng mataas na posisyon at iniwan niya. Parang hindi niya iniwan kasi andyan sila eh. Dahil alam niya magkakapatid sila eh. Alam niya magkakapatid sila na hindi nila sisirain yung mga naumpisahan ni Isko at lalo pang pagaganda. Yun ang expected ni Isko eh. Kasi nung inauguration ni Mayora, sabi niya, basta dyan ka lang sa Gedli. Diyan ka lang sa Gedli, pagpapatuloy ko lahat ng mga naumpisahan mo. Diba? Kaya kumpiyansa itong si Isko. Kumpiyansa itong si Isko na talagang mapapaganda lalo ang Maynila dahil si ate niya ang papalit sa kanya. Pero sa kasawiang palad, mali. Nagkamali siya. Diba? Nagkamali siya na nagtiwala siya sa isang tao. Nakakala niya na talagang aayusin ng ipinalit dito ang lungsod ng Maynila at hindi siya magkakaroon ng problema. Kaso nakita ni Isko, yung 2 taon, nadismaya. Diba? Napakasakit para sa kanya yun. Yung mga pinaghirapan niya, yung itinayo niya, yung pinaganda niya, inabababoy na lang ng ganito lang. Kaya po wala pong ginagawa si Isko, kundi talagang sinunod niya ang sigaw ng taong bayan na bumalik sa pagka-alkalde. Lagi niyo pong tatandaan yan.
Huwag po tayong mag-concentrate dun sa mga sinasabi ng mga naninira kay Isko Moreno na sa mga inutang, napakalaking utang ang iniwan. Di ba, napakaraming binenta. Ang tingnan po natin yung mga nagawa niya. Yung nagawa niya bilang mayor ng lungsod ng Maynila ng halos 3 taon. 3 taon siya naging mayor dito, pero nakita natin kung gaano karami ang mga pinagawa niya rito, ang inayos niya rito, ang pagpapaganda niya rito sa lungsod ng Maynila. Hindi po yan matatawaran. Kapag sinabi nila na iniwang utang, binenta, at wala na pong kasunod, paninira po yan. Tandaan niyo po yan, paninira po yan. Kasi po, dapat po ang binabanggit nila kung talagang hindi sila naninira, inutang, di ba? Inutang. Sasabihin din nila kung ano yung mga ginawa ni Isko, kung ano yung mga pinatayo ni Isko, napakarami, di ba? Yung ibang politiko, bilyon-bilyon, di ba? Daan-daang bilyon. Ni bahay ng pospor, walang naipatayo. Di ba? Kaya isipin natin. Yung mga sinasabi ng mga ilang katunggalin itong ni Isko Moreno, kung totoo o paninira lang. Tayo po mismo makakapag-isip niya, mga Manileño. Kaya tandaan po natin, huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga binabatong kasiraan. Kasi po, alam po natin, eleksyon kayo, napakarami pong ganyan. Kasi alam po natin na ang mga kandidato na yan, lalo-lalo na yung mga bago, kulang na lang ipangako niyan yung between at araw, mapanalo lang yan. Pero pag nanalo yan, tandaan nyo, problema na naman tayo, sasabihin na naman natin, sana hindi na natin binoto yan, ganyan. Tandaan po natin yan, pag nakaboto na po tayo, hindi na po tayo pwede magsisi. Kasi nagdesisyon na po tayo. Ayan po ang katotohanan dyan. Kaya magandang araw po at God bless.